Lamon. So isang napakagandang panahon na naman ngayon mga kapulutan. Siyempre pag magandang panahon, maganda yung ating mood, di ba? Kaya dahil magandang mood ko, magluluto ako kayo ng dalawang klaseng luto sa pugita. Kilawing pugita at yung isa ay stir fry. So kung paano ko gagawin yung kakaibang kilawing pugita, ganito po yun. Meron ako ditong lagayan, yung saucer. So lalagyan ko lang ng sibuyas, luya. Pipigaan ko ng kalamansi. At lalagyan ko ng maraming toyo. So kailangan natin yan muna mga kapulutan na mag-incorporate lahat ng lasa. Importante matanggal na yung lasa. O ang importante lumabas na yung lasa ng luya dyan. Set aside na muna natin to at prepare na tayo ng ating pugita. Dahil uso ang pugita ngayon, so marami tayong pugita. So gagawin ko, dahil malinis na to, hihiwain ko lang bawat galamay ng pugita ganyan. At babalikan ko kayo mamaya mga kapulutan pagka natapos ko nang gawin to. Mahahaba yung video pagka lahat to pinanood nyo pang hinihiwa ko. Yan, so yan ang gagawin ko. Konting asin lang, konting luya, at ready to serve na yung ating kilawing pugita. Simula naman tayo mga kapulutan sa ating stir fry. Start tayo sa bawang. Yung iba pag nagigisa, inuuna sibuyas kasi daw madaling masunog yung bawang. Pero depende na yun sa apoy nyo, sa control ng apoy nyo mga kapulutan. Tingnan nyo naman yan, hindi nasunog, saka ko ilalagay yung sibuyas. Hindi yan masusunog yung bawang habang niluluto yung sibuyas kasi magkakaramelize itong sibuyas. Magkakaroon kasi yan ng konting-konting katas lang, kaya hindi yan masusunog. Maraming nagdidebate dyan sa style kung ano ba uunahin talaga, sibuyas o kaya bawang. Caramelize na yung ating sibuyas, siyempre ilalagay na natin yung ating sili. Pero tignan nyo naman, hindi nasunog yung bawang. Kaya gaya na sinabi ko mga kapulutan, depende na yun sa apoy ninyo. So just like that, okay na yan. Lalagay ko na yung ating ulo muna, undisturbed. Huwag na natin isturbuhin. Ganyan muna. Ang rason kung bakit inuna ko yung ulo mga kapulutan, kasi kung titignan nyo dito, meron yang mga atay-atay. Kaya sinabi kong huwag isturbuhin yan. Takpan nyo lang ng ganyan para mamuo yung atay. At syempre, after siguro ng mga 30 seconds yun, yan na itsura na. Tanyo, namuo na. Namuo yung atay. Saka natin ilalagay yung kanyang mga galamay o kaya tawagin dito yan sa amin, gaway. Lalagyan lang natin yan ng oyster sauce. Hayaan na lang muna natin ulit yan. Maglalagay lang tayo ng konting asin lang mga kapulutan. Tapos tatakpan lang natin yan. Siguro bigyan lang natin yan ng mga 5 minutes kasi kailangan nating lutuin yung ulo ng pugita kasi nga pag hindi nyo naluto ng maayos yan, malansa ang kalalabasan yan. Pagkatapos ng 5 minuto mga kapulutan, alam nyo na yung kasunod yan. Yan na siya. So, ready na yan. Kaya mga kapulutan, luto na yung ating dalawang putahe. Spray muna tayo.
stir fry octopus at syempre yung ating kilawing octopus. Okay. Eto kakaiba. Talagang fresh na fresh. Tugna dito. Lagay dito. Sa Okay. isa sa mga paborito kong seafoods, pugita. So, ang ginawa kong sausawan mga kapulutan, parang Japanese style, manamis-namis na maluya. Wow. Gawin nyo lang yung ganyang style mga kapulutan pagka sigurado po kayong fresh pa yung pugita po ninyo, ha. Sarap yung dalawang putahe. Namili ka lang kung yan ang gusto mo. Maganda. Tikman yung dalawa. Para masahan mo talaga kung anong sarap kung hindi. Ito pa yung masarap dyan. Yung atay. Pag di po kayo marunong kumuha ng kinain ng mga kapulutan ng pugita, kasi bandang ulo yan, maring tingnan nyo lang po sa mga YouTube. Siguro may mga nagtuturo din dyan kung paano. Kasi naalala ko yung nanay ko noon, nagagalit pagka tinanggalan mo ng laman yung ulo. Sarap na maglagay yung atay. At atay ng octopus. Yan nga, oh. May biyod. Sarap. Yung pugita talaga, yung bihod. Yun ang isa sa pinakamasarap. Makulat-kulat kasi na malasa. Pero hindi pa ako nakatikim ng bihid ng pugita mga kapulutan na na medyo yung fresh pa siya. Kung ano lasa, kung parang kabyar din ba. Ito. O ba yun? Isa din sa mga technique yan mga kapulutan na para hindi tumigas ang pugita. Kasi pagka kinilaw nyo yan ng nakababad sa suka, for sure, labas niyan, Correct. matigas, makunat, parang bubble gum.
Pahak ba? Marami pa yan. Sarap mga kapulutan. Kung giyahinto nyo po, hindi kayo po magsisi. Dabis talaga. Shoutout ko po pala muna yung mga kaibigan natin sa Talyer. Yung ating master vulcanizer Rene at yung assistant vulcanizer Isuso. At siyempre yung ating Dr. Mechanic Virgilio. At siyempre yung ating chief welder, Nonoy Nibal. Shout out po sa inyong lahat dyan, ha. Lamun. Sa ibang bansa nga, mga kapulutan, yung pugita kinakain ng buhay. So, napakadelikado na yun, ha. Huwag yung gagawin yun. Tama. Mamaya, kung saan mapunta. May nagkakaway sa kapitbahay. Gagalit na sa mga bata. Ay, sos ah. Nahulog pa. Buhay ba? Sarap. Yung may atay. Simba nga. Maraming salamat mga kapulutan. Sana po tuloy-tuloy pa rin po ang inyong panood sa Putang Koedias. Hindi kayo po magsawa sa aming mga videos. Thank you po very much sa inyong lahat.